Halina't pag-usapan natin 'tong mga idol. Sa pag-alis ni James Harden sa 76ers ay sinasabing madaling nakabalik ang team matapos maging number 2 sila kasama ang Boston Celtics pagdating sa offensive net rating. At number 5 naman sila sa defensive rating. Si Stephen Curry ay isa sa top-tier MVP candidate sa ngayon sa edad na 35 years old dahil din sa kanyang magandang performance sa season na ito. At bukas na din ang unang paghaharap ng Warriors versus Denver Nuggets na parehong nasa top seed ngayon, habang ang Denver ay may 7 wins at isang talo, at sinundan naman ng Dallas na may 6 na panalo at isang talo, at ang Warriors naman ay nasa ikatlong pwesto na may record na 6 wins at 2 losses. Ang Lakers ay bumagsak naman hanggang sa ika-10 pwesto na may 3 panalo at 4 na talo. Sa magiging laban naman ng Lakers versus Houston Rockets ay muling niyabangan ni Brooks si LeBron James kung saan ayon sa kanya ay papahirapan niya si LeBron sa kanyang depensa, dagdag pa ni Brooks ito daw ang kanyang plano ang pagurin at i-lockdown si LeBron sa buong laro. Si Dillon Brooks ay kilala din naman bilang isang mahusay na defender ngunit tinatawag naman siya na pinaka-cheapest na manlalaro sa NBA. Dahil sa kanyang maruming paglalaro at pagiging trash talking. At ilan nga dito ay si LeBron James kung saan ay nasa kupunan pa siya ng Memphis Grizzlies noong nakaraang season na isa pa sa nag-trending talaga dati ay noong tinawag niyang matanda si LeBron last season noong first round sa playoffs. Na pagkatapos ay na-eject pa sa Game 3 matapos gumawa ng flagrant foul sa Los Angeles Lakers superstar na si LeBron James. Lumabas din sa report na after ma-injury ni Davis ay plano ng Lakers na bawasan ang oras ni LeBron ngayon season, ngunit dahil sa mga injury at kulang ang Lakers ngayon ng players, ay pwedeng madagdagan pa ang minuto ni LeBron mula sa 35.9 minutes per game. Maganda rin kasi ang naging simula ni LeBron na parang wala namang nakitang pagbabago maging sa kanyang average. At ilan din sa mga player na hindi makakapaglaro ay sina Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, habang sina Jackson Hayes at Anthony Davis naman ay parehong questionable paayon kay Dave McMenamin ng ESPN. Si Anthony Davis kasi ay nakuha naman ang kanyang injury sa naging laban noon kontra Miami Heat kung saan hindi niya na natapos ang buong game dahil sa kanyang hip spasms bago matapos ang second quarter. Kaya naman maaga itong inilabas at dinala pa sa locker room kasama ang medical team ng Lakers noong halftime. Ngunit sinubukan pa rin maglaro sa second half at 7 minutes ng third quarter nang ipasok muli si Davis pero pagkatapos lamang ng 6 minutes ay muli na itong lumabas at hindi na bumalik pa sa game na ito. Samantala, si Rui Hachimura ay nawalan ng oras sa ngayon sa season na ito dahil sa concussion at ang pagbabalik sa kanya sa lineup ay makakatulong ng malaki sa Los Angeles lalo na kung hindi makakapaglaro si Anthony Davis. So hindi rin kasi pwedeng puwersahin maglaro si Davis baka lalo lang lumala ang injury pero after kasi ng game noon ng Lakers versus Miami ay lumabas din agad sa report na expected pa rin na makakapaglaro si Anthony Davis laban sa Houston Rockets.